Thank you, Chairperson, Representative Maria Victoria Opilar, Representatives Ivan Howard Ginto, Joseph Kimyu, Kenneth Gatchalian, Katrina Chuatay, Mark Anthony Santos, and Representative Irene Labad-Labad. Magandang umaga po sa inyong lahat. 77 days ago, I took my oath as the Human Settlements and Urban Development Secretary. With the permission of the Chair and the members of this committee, please allow me to briefly update you on 3 areas. First, the regulatory functions of the department. Alam po natin lahat ang DHSUD ay basically is a regulatory department or agency with NHA, SHFC, Pag-ibig, NHMFC, and HSAC as its attached agencies. Unfortunately, the department has been a former PH-centric department during the last 3 years. Kaya sa panahon po ngayon, ina-address na rin po natin yung mga problema natin sa regulatory functions po ng departamento. Isa po dito ay yung mga backlog natin pagdating po sa Homeowners Association at sa Regulatory Bureau po ng departamento. As of June 2025 or about 2 months ago, ang backlog po ng HOA and regulatory, meaning ito po yung dapat aksyonan o sagutin ng mga department ng mga ating mga regional offices, kasama na rin po ang central office natin na mga stakeholders natin. Ang stakeholders po natin basically are the developers, home buyers, and HOA members. Ang backlog po natin noong June ay nasa 3,000 po ang dapat aksyonan ng departamento. Ngayon po, based po sa huling meeting namin last Monday, is down to 900. So we expect in the next 4 to 5 weeks po, masizero natin yung backlog sa regulatory. Second, streamlining po ang kasunod nito. After this, we clear the backlog, uusad naman po tayo towards streamlining and digitalization of these services. Then tuloy-tuloy po ang pagkakaroon natin ng dialogue sa ating mga stakeholders since we assume office. Ang isa pong napagkasunduan na dito among the stakeholders ay kung magkano ipopropose na price ceiling po ng socialized housing which is due for increase this October. We already submitted our proposed draft of the Joint Memorandum Circular po sa DepDep and we are expecting to meet them next week. Pangalawa po, update po sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Ito po ang flagship project ng ating gobyerno ngayon na inasahang gagawa ng 1 million housing units per year or 6 million housing units in 6 years. Ilan ba talaga ang na-take out ng Pag-ibig as of today? Ang ibig po sabihin na take out, ito po yung mga actual housing units na na-turn over or na-take out po ng Pag-ibig at na-turn over po sa buyer. Ang numero po natin ngayon ay 1,600 units. So makikita po natin, the numbers will say na talagang may problema yung programa. So ano po ba ang ginawa natin? Ano po ba ang rason bakit hindi ganun karami ang mga na-take out natin units? Number 1, ang original 4PH po, dati isa lang po ang modality. This is the vertical housing or condominium. Just like any development, the demand side, the demand and supply side should meet, no? Basically, ang naging problema po ng vertical 4PH, hindi po nag-match yung kaya ng buyer sa yung presyo nung binibenta natin. Ano pong ginawa natin? Ang ginawa po natin, inaral po natin, ang goal po natin ngayon ay bawat income segment dapat may available pong housing modality. Dito na po nabuo yung tinatawag natin expanded 4PH. Ano po ba yung expanded 4PH? Dati po, vertical, hindi po natin tinatanggal yung vertical kasi meron naman pong income segment yan na tinikater. Dinagdagan po natin yan ng ibang modalities tulad ng horizontal. Ito na po yung mga row houses, subdivision type. And then, binuhay po natin yung sinuspend na community mortgage program under SHFC. We already resumed this program. And then, ini-introduce din natin sa ilalim ng expanded 4PH yung rental housing modality. So, mamaya po ipapakita po namin na with these modalities, no, all under the expanded 4PH, makikita po natin na meron na pong available housing modality or housing program for every
income segment. Isa pa po kasing naging problema natin sa 4PH, we rely too much on interest subsidy. Anything, we all know that anything or everything that is over-subsidized is not sustainable. So later po, ipapakita natin ano po yung naging solution natin dito sa para naman yung home buyer side natin, mobile monthly amortization. Meron na po tayong 4PH Pag-ibig program. Ang dati po kasi, from 6.25 interest rate, ang sinasubsidize po natin is 5%. So, ang natitira po sa home buyer is 1%. So, 5% is not sustainable. Why? Because, una-una, hindi po ito batas pa, no? So, nagre-rely po kami dito sa GAA. So, what we did, through the efforts po ng Pag-ibig, meron na po tayong Pag-ibig 4PH program. Meaning, meron na po programa na ang interest rate is 3% for 4PH buyers. So, mas sustainable po ito kasi yun na po yung lalabas sa loan agreement nila, yung 3%. And then, based po so available pa po yung interest subsidy, imbis na 5% po ang subsidy natin, magiging 2% na lang. So, again, ang sinasabi namin dito sa mga home buyers, yung subsidy, we don't want to give them false promises na hanggang 30 years and 50 years. Ang sinasabi namin dito, hanggang meron tayong nakukuha o nabibigay sa atin through the GAA, tuloy-tuloy yung 2% subsidy. Pag kulang na, it will be prioritized. Mula muna, ang makukinabang muna, yung mga lower income deciles pataas. Okay, now, isa pa po naging problema ng 4PH is napakahaba po ng proseso. Meron tayong tripartite MOA, meron tayong technical certification. Tinanggal na po natin yon. Dalawang steps na lang po ang 4PH ngayon. Lahat po ng developers na gusto mag-develop ng socialized housing development, ang gagawin lang po nila, yung usual na ginagawa ng developer ng socialized housing, which is kumuha ng license to sell na socialized housing. Ano naman po ang gagawin ng mga 4PH buyers? Simple lang po, hindi na po sila didiktahan kung ano lang yung, wala na po tayong 4PH accredited projects or developments. Kahit ano pong socialized housing na gusto nilang bilhin, pipili sila, pupunta ngayon sila sa Pag-ibig, DHSUD, or doon sa developer para mag-apply no 4PH Pag-ibig program. So, ganoon na lang po kasimple ang 4PH ngayon. Pipili lang ng bahay na pipili nila, pupunta sila. Hindi sila pakikialaman ng kahit sinong ahensya ng DSUD pagdating sa pagpili ng bibili nila. Pangatlo, direct housing production po ng NHA and CNP program of SHFC. As reported to the President during our last meeting, bago po natin, ang sabi ko po sa kanya, bago po tayo maghangad ng napakataas na numero, ibalik muna natin yung usual production ng NHA and SHFC. Ano po ba itong usual production? Ang ibig lang po sabihin natin ng usual production, kung ilan po annually ang nagagawang bahay ng NHA o natutulungan ng SHFC through CNP program during the time of the administrations of Presidents Duterte and Aquino, yun muna ang tingnan natin. So basically, para lang natin makakuha muna yung annual output na yun, una-una, ang sabi ko kay President BBM, ibalik natin yung usual budget ng NHA and SHFC kasi 1:1 lang naman po ito eh. Bigay tayo ng X amount divided by magkano isang bayan ang mapuproduce. So ang nakita naming average was 10 billion annually for NHA and 500 million for SHFC. So nandito po, ito po ang DHSUD ngayon. We don't want to sugarcoat anything. We don't want to give false promises. Kung ano lang po yung kaya, yun po ang kinukomit natin sa mga tao. Maraming salamat po at magandang umaga po. Thank you, Secretary Ali.